Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel, lalo na dun sa mga subscribers natin sa YouTube channel natin na ATTY Elvin, tsaka followers natin sa FB page na ATTY Elvin din. At doon naman sa mga first time tayo mapanood, most probably naligaw lang tong video ko sa inyong mga feed. Welcome kayo sa channel ko. And if there's anything na gusto pa ninyo malaman, I have like more than 400 videos na tungkol dito, no, in various fields of law, but majority is labor kasi karamihan ng mga nag-inquire sa atin dito employment laws, no. Just like yung topic natin today, which is about the security guard, no. Um, Actually maraming mga questions ang ating mga kaibigang guards, no? And I hope na ma-resolve na natin to once and for all kasi pare-parehas halos kayo ng mga tanong. We will discuss yung rules natin dun sa ating employment, no? Pagdating sa pagpalit ng mga contractor. Alright, so uh, yung mga guards, ano, kasi yung common question nila kadalasan dito ay ang nagpalit ng agency, no, ang kanilang principal. So, ano daw ang mangyayari sa kanila? Ang video na to, ito nang magiging sagot natin dyan sa mga questions na yan. But before we proceed, let us shout out muna itong mga masugid nating subscribers and followers, yung mga mahilig mag-share, manood ng ating mga videos. Alright, so ang question ng ating subscriber na security guard for 8 years sa isang pawn shop, eh magpapalit daw ng security agency yung pawn shop, pero i-absorb naman daw siya. Now, yung tanong niya lang is ano daw ba yung maging epekto nito sa kanya, no? So ang tanong, may karapatan daw ba siyang bayaran na lang ng kanyang agency kahit na absorb? Um, para maintindihan natin itong sitwasyon ng mga security guards natin, we need to have an overview of what we call as trilateral relationship na umiiral sa permissible or job contracting arrangement sa ilalim ng Department Order number 174 na na-issue ng Department of Labor and Employment. And take note, yung DO 174, yan ay ang implementing rules and regulations ng Articles 106 to 109 ng ating labor code, no? Na ito naman yung mga provision natin sa contracting and subcontracting, no, in relation to prohibition against labor only contracting.
Now, dito sa relasyon na to, tatlong parties ang nag-uusap dito. Ang unang party, of course, is the agency, yung security agency, no? Makikipag-usap siya sa kliyente niya na provider niya ng security service. Ito ang tawag dito ay principal, no? And then si agency naman ay kakausap ng tao na i-deploy niya doon sa kanyang kliyente o principal para mag-gwardya, para gawin ang security service na pinag-usapan nila. So, the relationship ng mga parties, ito yung tinatawag na trilateral. Kaya sa trilateral, dahil tatlo sila dito yung nagkukontrata. Ang una na ikapagkontrata is yung principal, 1. Pangalawa is yung security agency, 2. Pangatlo is yung gwardiya, is 3. Kaya siya trilateral relationship, tatlo sila. Ngayon, kapag ito ay lehitimo, ang kontrata ng gwardiya sa kanyang security agency ay may employer-employee relationship. Walang employer-employee relationship si gwardiya kay principal. Kasi ang relationship ni principal ay kay security agency. Meron silang B2B relationship, no? Business to business yan, company to company. Whereas yung kontrata naman ni security agency sa gwardiya ay BI, no? Business to individual. So merong employer-employee relationship si security agency kay gwardiya. Walang employer-employee relationship si security guard kay principal. Merong business relationship lang si security agency kay principal. No? Ganon ang sitwasyon niya. Ngayon, itong kinukwento ng ating subscriber, meron halimbawang security agency A, no, kay principal. Ngayon, papalitan na ni principal yung security agency A. Pero itong subscriber natin, employed siya as guard under security agency A. Pero magpapalit na si pawn shop ng security agency B. Ang sabi, i-absorb naman daw si guard ng B. So ang tanong lang, babayaran pa ba siya kapag na-absorb na? Ang sagot natin dyan ay hindi na. Kasi sa Section 13 ng DO 174, nakalagay dyan, termination of employment rules sa mga ganitong job contracting relationship. No? Ang termination na kinocontemplate dyan, bago pa mag-expire yung service agreement. Kasi ang B2B relationship ni security agency at saka yung kanyang kliyente o yung principal, ang tawag doon, service agreement. Ang kontrata naman ni security agency sa kanyang security guard, ang tawag dyan, employment contract. So, ang security agreement, 1 year kadalasan yan. Ano? So, halimbawa, na-terminate ang employment ng isang gwardiya bago pa mag-end yung 1 year na yun. Sabi ng Section 13 ng DO 174, posible lang yan sa ilalim ng Articles 297 to 98 to 99 ng ating Labor Code. Ang Article 297, of course, that's termination for just cause, dismissal from service yan. No? Serious misconduct, willful disobedience, gross and habitual neglect of duty, diba? Fraud or willful breach by the employee, of the trust reposed in him by the employer, commission of a crime or offense, analogous cause. Yan ang Article 297. Sa Article 298 naman, ito naman yung termination for authorized cause. Of course, we know the authorized cause, termination because of installation of labor-saving device, redundancy, retrenchment, closure, or cessation of operation. Sa Article 299 naman, ito yung termination on the ground of disease, no? When the employee cannot be cured in 6 months despite proper medical treatment as certified by a public health authority, competent, no? Dyan sa field, ibig sabihin incurable disease. Yung disease niya prejudicial to his health or to that of his co-worker. Yun yung mga grounds na pwedeng magkaroon ng termination before the expiration of service contract dito sa Section 13 sinasabi. Ngayon, kung ma-terminate ang employment ng isang gwardiya na hindi naman dahil sa Article 298, yung authorized cause, redundancy, installation, retrenchment, etc., then, ang empleyado, ang gwardiya,
within 3 months ay dapat ma-redeploy sa panibagong assignment. Or kung hindi siya ma-redeploy, bayaran siya ng separation pay. Applied in this particular case, kung nagkaroon ng change of agency, tapos inabsorb siya, papasok din to sa Section 13. Ito yung tipong tinerminate siya at nag-decide siyang mag-resign at ilipat sa isang agency. Section 13 pa rin yan. So, pwedeng gawin talaga yan ng parties dito sa relationship na to. Kapag ginawa yan, wala namang bayad ng separation pay. Kasi kung halimbawa, hindi siya inabsorb, pero hindi naman siya tinanggal doon sa security agency A. Ang mangingibabaw dyan is yung off-detail status ng ating labor code provision na kung saan ang isang employer, security agency in this case, may put the employee on off-detail for a maximum period of 6 months kung wala namang deployment na mangyayari. During that period, hindi mako-consider na termination from employment ang ganon. Okay? So, pag after 6 months, hindi mahanapan, then that's the time na considered siya na terminated from employment. So, dapat siyang bayaran ng separation pay. Kapag hindi naman siya na-redeploy, hindi na bayaran separation pay, that will fall under constructive dismissal. Okay? So, ulitin natin ang sagot natin sa gwardiya. Sa Section 13, pag ikaw ay inabsorb, wala kang separation pay kasi considered yan na termination of your employment prior to service agreement or not due to Article 298, pero nagkaroon ka ng new employment. So, nag-resign ka from your old agency at pumasok ka doon sa new agency. So, walang payment of separation pay yan. Magkakaroon ka lang ng separation pay kung hindi ka na-redeploy ng agency A within 3 months from the time of termination of your employment not due to Article 298 of the Labor Code. So guys, if there's anything na gusto pa ninyo matutunan or malaman, drop me a comment for any clarification. Or give me a comment para makapag-react ako doon o magawa natin ng video if I think na kailangan pang gawa ng video. So with that, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.